Itinuturing ng Duterte senatorial candidates na malaking bentahe para sa kanila ang hindi pag-iikot ng alyansa para sa bagong Pilipinas sa Mindanao. Yan at iba pang mga detalye sa report ni Almar Forzuelo. Alam ng Duterte senatorial candidate na takot ang alyansa ng bagong Pilipinas ni Bongbong Marcos Jr. na pumunta sa Mindanao dahil sa hindi makataong pag-aresto sa kauna-unahang Mindanaoan President na si former President Rodrigo Roa Duterte. Maaga pa lang, dagsa na ang mga tao sa One Arena sa Cainta, Rizal para ipakita ang kanilang suporta sa 10 kandidato sa pagkasenador ng PDP laban o mas kilala bilang Duterte na kinabibilangan ni na Attorney Jimmy Bondoc, Senador Ronald Bato de la Rosa, Senador Christopher Bongo, Attorney J.V. Hinlo, Attorney Raul Lambino, Attorney Rodante Marcoleta, Attorney Vic Rodriguez, Philip Salvador, Dr. Richard Marites Mata at ang number 53 sa balota na si Pastor Apollo C. Kibuloy. Ilang araw na lang kasi magaganap na ang 2025 midterm elections na ayon sa karamihan, isa ito sa pinaka-inaaabangan ng mga Pilipino dahil sa dami ng mga nagnanais na palitan ng kasalukuyang administrasyon. Ang nabanggit na campaign rally ay pinangunahan ni Pastor Apollo C. Kibuloy kung saan isinagawa ito sa iba't ibang panig ng bansa mula Luzon, Visayas at Mindanao na may temang ayusin natin ang Pilipinas. Ayon sa ilang kandidato ng PDP, tututukan nila ang buong National Capital Region at ang buong Metro Manila sa mga natitirang araw ng kampanya. Sa amin, ang battleground namin bilang Team Duterte at PDP Laban ay nasa Luzon at sa Metro Manila. Kailangan pa namin magpakilala dito. Ang battleground, NCR and Luzon. Pero kung sa pinapakita natin kasi ngayon na nag-concentrate na tayo sa NCR, now we are hoping and praying na ma-convert into votes para mananalo talaga ang Duterte. Samantala, ang hindi pag-iikot ng alyansa para sa bagong Pilipinas ni Marcos Jr. sa Mindanao ay lamang daw para sa Duterte senatorial candidates. Hindi rin daw ito magagawa ng mga partido ng administrasyon dahil sa mga pinagagawa nito sa mga Duterte at sa mga kalyado nito. Para kay Attorney Israelito Torion, nasa pangatlong pwesto na si Duterte senatorial candidate Pastor Apollo C. Kibuloy batay sa mga isinagawang survey sa Mindanao at lalo pang lumalakas ang ratings ng buong PDP senatorial slate. It shows na takot sila. It shows na na-recognize nila na malakas talaga tayo sa Mindanao. The latest survey sa Mindanao, whole of Mindanao, pasok po ang lahat ng Duterte. Number 3 si Pastor sa survey na iyon. So lahat po ng Duterte pumasok sa Mindanao. Sa Visayas naman, malakas ang ating showing. Para naman kay Attorney J.V. Hinlo, alam daw ni Marcos Jr. na labis na nasaktan ang mga taga Mindanao sa ginawang iligal na pag-aresto sa dating Pangulo kaya hindi nagawang mag-ikot sa Mindanao at Visayas ang nasabing grupo. Sa amin, sa tingin namin talagang nasaktan ang Mindanao dahil po sa ang first Mindanaoan President ng Pilipinas ay pinakulong ng rehimeng Marcos. Sinabi naman ni Attorney Vic Rodriguez, malaking bintahe para sa kanila na hindi na nag-ikot ang kabilang grupo sa Mindanao at Visayas dahil malagaan niya na maipakita sa publiko ang kanilang mga plataporma at layunin para sa mga Pilipino. Alam mo naman ang eleksyon, kinakailangan mapakinggan, why are you running? At ano yung mga tindig mo sa mga importante at mahalagang usaping panlipunan? Kagaya ng paglabag sa karapatang pantao, unang-una ni Pastor Apollo Kibuloy at sinundan ito ng lantarang pangingidnap ng mismong gobyerno niya kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa ngayon, kumpiyansa ang Duterte senatorial candidate na malaking boto ang kanilang makukuha sa Visayas at sa Mindanao dahil sa mainit na pagtanggap ng mga tao sa kanila at dahil sa ito na rin ang hiling ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na vote straight Duterte. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal mo Forzuelo, SMNA News.